Nako-compensate niya pero hindi na normalize. Ginawa na niya ang lahat. Hindi pa rin niya na-normalize. It's partially compensated. Okay, nag-compensate siya pero ang yung ginawa niya kulang. Kaya partially may na i-compensate mo kulang kasi kulang pa rin. So partial lang yung kaya niya. Right? Kung nakaintindihan tayo, ito na naman, oo kayo ng oo. Nung nag-check ako ng computation ninyo, may mga BMI na 83. May mga may mga DBW na kilocalories yung sagot. Shit, ako yun. Ako ay oo ha. So, when you say alkalosis naman. Partially kapag nag-compensate, kinompensate niya pero hindi nila na-normalize yung pH. Kapag na-normalize niya yung pH, dun sa ginawa niyang pag-increase ng bicarbonate, it's fully compensated. Okay? So, ang dami ng klase. Pero ito lang siya. Ganito lang siya intindihin. Simple lang siya. Okay? Pag alkalosis is high in pH, low up. greater than 7.45. Right? Intindihin nyo mag-exercise tayo mamaya. Bibigyan akong please. Okay, so here, usually, pag metabolic, you have increase, right? Increase by carb. Anong gagawin ni lungs mo para makapag-compensate? You increase your CO2. So, when there is increase in pH, usually at metabolic siya. Wala pa tayo sa respiratory alkalosis at metabolic acidosis, ha? Okay. So, it compensates by increasing your CO2. Kaya diba, yung mga nagka-hyperventilation, binabang na rin sila. Why? Gusto natin, mahinga niya ulit yung carbon dioxide niya. Bumalik sa kanya yung carbon dioxide na binugak niya. Right? Yan yung dahilan mo. O bagmas, naninigas siya. Yung mga gano'n sa ER, sa mga nurse people. Ayun. So, when metabolic alkalosis happens, there is increase in bicarbonate. So, paano mag-compensate yung respiratory system mo? Increase carbon dioxide. Dapat. Okay? So, this is when you say that it's compensated. Naintindihan nyo? Pag umakyat yung bicarb mo, dapat umakyat din yung carbon dioxide so that you can tell that it's compensated. However, if your pH, if the compensation is not enough to bring this to normal, it's partially compensated metabolic alkalosis. Now, here, we have cases na there is acidosis because there is decrease naman in CO2. Yung respiratory acidosis, yung mga pneumonia na severe, okay? Kasi hindi na sila nakakahinga ng maayos. Yung pataas ay respiratory acidosis. Okay. Respiratory alkalosis. Ito yung sinasabi ko kanina ng bagmas. Hindi siya sa metabolic. Sorry. Kaya tayo din ginabag para bumalik yung CO2. Kasi wala na siyang CO2. Burahin nyo Shoot. So, in
In metastasis, there is decrease in HCO3. 3. Ito naman sa mga renal patients natin, wherein they can no longer reabsorb and secrete yung mga electrolytes nila. Kaya diba, we do emergency dialysis for these patients. Why? Kasi these blood gases are life-threatening. Makakakita kayo ng biglang, kaya hindi totoo ang biglang namatay. Okay? Trabaho natin mga junior intern ang monitoring pagdating ng araw. We monitor our patients. Hindi pwedeng buhay yan. Normal ang BP ng alas 9, patay siya ng alas 2. Tayo ang unang nakaka-catch ng abnormalities sa vital signs. Kaya wag ninyong iti-take for granted ang monitoring pagdating ng araw. Okay? Kaya yun ang unang pinapagawa sa atin. To memorize the vital signs of our patient. Why? Doc, yung BP po niya nag-i-start po mag-drop. Kayo ang makikita ng pattern. Doc, yung RR po niya increasing. So makikita mo doon na